itong si Vice President Sara Duterte doon sa mga nababanggit po ng ilang mga kongresista, no, mga miyembro po ng House of Representatives doon sa nauugong naman na muling pagbuhay dito sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Unang katanungan, malinaw na ba dito sa mga ganitong hakbang na politika lang ang issue? Kasi napakaraming issue po ngayon sa bansa, issue ng korupsyon, ang daming mga, kumbaga mas mabibigat siguro dahil mas malaking pera ang pinag-uusapan kumpara nga dito, natapos na sila, mali yung kanilang proseso, sabi ng Korte Suprema, still itutuloy pa rin nila. And itong nababanggit po ni Vice President Sara din na budget-driven na racket, parang pinagkakakitaan kumbaga nila or parang pinagkakapirahan nila for the sake para mayroon kang budget, parang ganun yung dating ba na which is nabanggit din noong mga previous ni na Senador Chis Escudero. Ito yung kinukot niya, Vice President Sara Duterte and Congressman Toby Chanco and several House members. Sabi ni VP Sara revealed that back in February 2024, signatures of impeachment were being courted in exchange of budget allocations. Ano po ang tingin niyo po rito, Attorney? Yeah, mukhang may basihan talaga yung ganyang klaseng alegasyon kasi galing na nga mismo kay Congressman Toby Tiangco yung ganyang racket. Diba? Kasi isipin mo si Congressman Tiangco hindi naman kaaliado ni ni VP Sara. So hindi mo masasabing politically driven yung statement na yun. Mukhang nangyayari talaga yan. At kahit naman nung panahon pa ni Pangulong Noynoy Aquino, lumabas na rin yan na yung pagboto sa impeachment may kapalit na ni Supreme Court Chief Justice Corona noon. May kapalit na budget or allocation sa budget. So hindi na tayo nagugulat sa mga allegation na ganyan. And sabi nga ng Supreme Court doon sa impeachment, hindi lang naman yung proseso mismo ang criticize ng Supreme Court sa decision na yan eh. Parang ang pinakapunto ng Supreme Court doon is political exercise ang impeachment, totoo. Pero ang impeachment, kailangan meron talagang batayan na malinaw na hindi dahil lang sa politika. Ang masama, hindi lang politika ang nagiging basehan, pati pera. Diba? So, double whammy. Parang tinitira mo yung taong bayan na naghalal kay Vice President Sara, tapos sinanakawan mo pa sila para gawin yun. Diba? So, napakasamang pang-aabuso sa proseso ng impeachment. Opo, marami po ang nabigla ng tila bumaliktad o iniba ang tahak ngayon ng Office of the Solicitor General matapos pong kumabig. Willing na sila mag-depensa po sa panig po ng gobyerno ukol nga po dito sa hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan po sa Korte Suprema. Kayo pa po ay nabigla dito or inaasahan nyo na po dahil obligado naman talaga ang OSG na maging abogado po ng gobyerno? Hindi naman tayo nabigla dahil nga napalitan na si Solicitor General Menardo Guevara. Gaya nga ng sabi ko, ang Solicitor General kasi, obligasyon niya naman talaga na mag-abogado para sa gobyerno. So, may tungkulin siya na irepresenta ang gobyerno sa mga kaso na nasa Court of Appeals at sa Supreme Court. Pero meron din kasi siyang tungkulin bilang Tribune of the People para i-represent yung anong tama para sa bayan. Kaya si Solicitor General Guevara, noong nag-recuse siya o pumatras siya bilang abogado ng gobyerno doon sa habeas corpus petitions, consistent yun with the duty of the Solicitor General to be the tribune of the people, to serve only the best interest of the state. So, ang ibig sabihin nun, kahit na taliwas yung posisyon ng Solicitor General sa kliyente niya, yung state, pwede siyang umatras. So, itong nangyari kay Solicitor General Berberabe, prerogative niya rin ito na humarap bilang abogado ng gobyerno. In the same way na prerogative din ni Secretary Solicitor General Guevara noon na umatras. Pero ang posisyon natin, simple lang. It doesn't matter kung sino ang abogado ng gobyerno. Kahit sino pa ang mag-abogado para sa gobyerno, it doesn't matter kasi hindi mo pwedeng ipagtanggol yung hindi katanggol-tanggol. Yung pagtataksil sa bayan na ginawa ng gobyerno natin sa pamamagitan ng pagsuko ng soberanya natin at pagkanulo kay Pangulong Duterte sa ICC, hindi yan maipagtatanggol. Hindi yan pwedeng ikubli or hindi pwede nilang
magpanggap, di sila pwedeng magpanggap na international cooperation yung ginawa nila. Hindi nila kayang piliin din kung kailan lang susunod sa konstitusyon. So, ang posisyon natin, tama si Soljan Guevara noon para hindi i-represent yung government sa habeas corpus petitions, pero at the end of the day, it doesn't matter. Kahit sino pa yung abogadong yan, hindi niya mapagtatanggol yung posisyon ng gobyerno. Opo, pero sa kanyang imahe, sa kabuuan, sa gobyerno po, yung pagbago-bago ba ng ganitong stand ay nakasasama po? Tingin ko, pero again, may kapangyarihan o may karapatan yung Solicitor General na desisyonan kung ano yung tingin niyang nasa best interest ng Estado. So, para kay Solicitor General Berberave, tingin niya dapat lang na sila ang mag-abogado para sa state. So, tingin natin, siyempre, mali yun. At siyempre, tingin ko mahihirapan nga silang idepensa itong posisyon ng gobyerno. Kasi nga, ang pinaka-importante dito, Admar, is ang original position ng gobyerno sa ICC pa lamang ay walang jurisdiction ng ICC. Ngayon, ang expectation natin, sasabihin nila, merong jurisdiction yung ICC. So, maliban dun sa hindi maganda na papalit-palit yung posisyon ng gobyerno, hindi maganda yung posisyon mismo na i-acknowledge ng Solicitor General natin na meron palang jurisdiction ng ICC. So yun ang mas mahalaga dito, na hindi yung papalit-palit kasi Admar, pwede namang mali yung posisyon noon tapos na-realize na tama pala ngayon. Pero ang hindi maganda is yung mali ang posisyon noon tapos ngayon i-justify nila, gagawin nilang tama. 'Di ba? Kaya yun ang mahalaga doon, hindi yung pabago-bago, kundi hindi maganda yung posisyon na ini-expect nating ilalatag ng Solicitor General. Opo, kasi kumbaga mayroon nang inilatag na unang punto rito, yung unang Solicitor General kung bakit kumbaga nag-hands off siya tapos ngayon nagpaliwanag sila. Pero meron bang pagkakataon, sa pananaw nyo lang po, attorney, pwede nyo sagutin, pwede nyo hindi sagutin, may pagkakataon ba na naging puntos ito doon sa petitioner, itong ganitong mga hakbang po ng pagpapalit-palit or hindi nagtutugma doon sa mga unang pahayag, unang stand po nila? Tingin ko puntos yan para sa atin, sa petitioners, kasi yung papalit-palit na posisyon, indikasyon yan na hindi tama yung ginagawa mo o hindi mo pinag-isipan yung ginawa mo, talking about yung gobyerno natin. Kapag papalit-palit ka ng depensa, ibig sabihin, hindi mo talaga pinag-isipan or hindi talaga tama yung ginawa mo, di ba? Like, ang prime example niyan, Admar, kung natatandaan mo noon, ang sabi nila noon is sumunod sila sa proseso kasi sabi ng Rome Statute, bago mo isuko ang isang tao na may ICC warrant of arrest sa ICC, kailangan ka dumaan sa local court. So sabi ng DOJ noon, nagampanan namin yan kasi ang local judicial authority na sinasabi sa Rome Statute, yun ang Department of Justice. Diba? Tapos na-realize nila na kabalbalan yung defense na yun, kaya sa Supreme Court, iba na yung depensa nila. Diba? So sa akin, clear indication yun na hindi na pag-isipan or hindi na nila inisip kung ano yung mga linabag nilang batas at patakaran, basta lang magawa nila yung gusto nilang gawin. Opo. At nakikita nyo rin po ba na yung unang stand ng Office of the Solicitor General ay may go signal o approval po ng Pangulo, considering ang OSG ay under ng Executive, no? Under ng DOJ, under ng Executive, under ng Pangulo, Chief Executive. Pero nakikita nyo po ba na may go signal ang Pangulo dito sa unang stand nila at dito sa another stand po ng OSG, may go signal din po ba ito sa nakikita nyo or dapat may go signal din ito ng Pangulo, Attorney? Not necessarily. Hindi natin, we can only speculate, no? Pwede lang tayo manghula kung anong nangyari dito. Pero syempre, hindi mo na may iwasan na isipin na kaya naging Solicitor General si Soljan Berberave is because may inaasahan na babalik na rin niya yung posisyon ni Soljan Guevara. Pero speculation lang po yun, syempre. Hindi tayo nakakatiyak. May ganong usapan o may ganong go signal o ano man.
Opo, at dito po sa pag-usad, needed pa ba? Nakikita niyo po ba na needed yung mga oral arguments nito or kakayanin na ng Korte Suprema na desisyonan nito sa mga available po na sinasabi ng konstitusyon at mga batas? Kasi siguro gusto ring marinig ng taong bayan kung ano yung mga debate or mga punto por punto dito sa mga ganap na ito, Attorney. Noong Abril, Admar, nag-file tayo ng motion to set the case for oral arguments. Precisely para mapag-usapan ng malinaw and in public yung mga issues para sa kaso na to. Pero hindi tayo napagbigyan ng Supreme Court. Hindi naman nila dininay pero noted lang ang ating motion. Ngayon naman, ang pinakabagong development is noong November 28, noong same day na lumabas yung ICC decision on the interim release request ni Pangulong Duterte, naglabas ng resolution yung Supreme Court na inuutusan yung mga parties sa habeas corpus petitions na magsumite ng memorandum within 30 days. Tapos dun sa memorandum na inihingi sa atin ng Supreme Court, linista nila yung mga issues na dapat talakayin dun sa memorandum. So, ang inaasahan natin, pagka-submit natin ng memorandum na yun, magde-decide na yung Supreme Court. Mukhang hindi na sila maglalabas ng, or hindi na sila mag-oral arguments para dito. Mukhang yun na yun, yung memorandum kung saan pinapadiscuss sa parties yung mga issues na in-identify ng Supreme Court. Mukhang yun na yun. Attorney, good morning. Si Almar po ito. Sir, gaano po ba kabigat yung kaso ng ating dating Pangulo? Kung ikukumpara kasi natin sa ibang bansa, like dito sa Brazil, isang raid lang, maraming patay. Pero dito po sa Pilipinas, may mga nag-claim na napaslang daw yung anak nila during tukhang. Pero may mga video na naunang video na na-interview na napaslang pala yung anak nila dahil sa frat. Ano po yung masasabi po ninyo dito, Attorney? Kaya din napaka-importante ito, Almar, itong petition for habeas corpus, yung mga kritiko ng mga Duterte kasi iniisip nila na kaya natin final ito para makaiwas sa accountability si Pangulong Duterte. Hindi yun ang pakay ng petition for habeas corpus eh. Ang pakay ng petition for habeas corpus is para paniguraduhin na dumaan sa tamang proseso. So, hindi ito pag-iwas sa accountability ni dating Pangulong Duterte. In fact, willing naman siyang harapin kung ano mang kaso ang i-file sa kanya, pero i-file nila dito sa Pilipinas. Kasi tayo ang may jurisdiction sa kung ano man ang nangyari dito sa Pilipinas. So, yun lang ang gusto natin mangyari. Dumaan sila sa due process, kung kailangan, kung meron silang iniisip na kaso laban kay Pangulong Duterte, kay Senator Bato, or kanino man, dito nila i-file. Kasi dito nangyari, wag nating isuko yung soberanya natin sa mga dayuhan. So, tungkol dun sa tanong mo, yung mga ganyang issues, mas maganda at yung mga ganyang inconsistency sa mga posisyon ng mga tumutugis sa pamilya Duterte, mas lalabas yan dito sa Pilipinas eh. Diba? Hindi natin alam kung yung mga nahanap na inconsistencies, namatay pala sa frat, pero ngayon representa bilang biktima ng drug war, hindi natin alam kung aabot yan sa ICC. Pero kung dito sana ang pagdinig, edi sana nalabas yan dito. Di ba? Mas madali nating yung mga abogado ni Pangulong Duterte at ng mga accused, mas madali nilang mahanap yung mga ganyan kung dito ang labanan, hindi sa ibang bansa. Sir, maiba lang ako ng konti na nabanggit mo si Senator Bato de la Rosa kasi parang ang nangyayari ngayon parang siya ang isusunod. Ano yung masasabi mo dito, Attorney, dun sa binanggit ng Ombudsman na meron ng warrant of arrest? Kumbaga parang nanggaling sa Ombudsman yung unang anunsyo na meron ng warrant of arrest yung ating Senador, si Senator Ronald Bato de la Rosa. Tama po ba na nanggagaling sa Ombudsman yung ganitong information, Attorney? Hindi siya tingin ko hindi siya appropriate or hindi siya ano ba tawag dito, parang nakapagtataka na galing sa ombudsman yung impormasyon since it's supposed to be independent siya of the executive. Pero nandiyan na yan, Almar. Ang sa akin, ang teorya ko kasi is talagang sinadyang linabas yung impormasyon na yan para si Senator Bato makapagtago at para ma-exercise niya yung remedies niya. Bakit? Kasi ang tingin ko dito, yung gobyerno natin, wala na silang political capital para ulitin ito kay Senator Bato eh. Diba? Ginawa nila kay Pangulong Duterte, sinuko nila sa ICC. Anong nangyari? Nawala nila yung control ng Senado. Tapos napilitan si Pangulong Marcos na
maglabas ng campaign against itong flood control project anomalies, pero nag-backfire. Puro mga kaalyado lang din nila ang lumabas na salarin. Diba? Tapos bumagsak yung trust rating ni Presidente sa pinakamababang level, 20%. So, ang tingin ko dito, hindi nila afford na ulitin to kay Senator Bato. So, imbis na ulitin nila yung ginawa nila kay Pangulong Duterte, linik nila itong impormasyon na to para hindi sila mapuwersang arestuhin tapos patapon si Senator Bato. Yun ang tingin kong nangyari dito. Isa na lang siguro, attorney, on my part, bago ko ibalik kay partner Admar, sa point of view ng isang abogado, ano yung kumbaga parang nararamdaman mo ngayon na parang, kasi sabi ng ating mga kababayan, halos lahat na parang hindi pala tayo ligtas sa kasalukuyang administrasyon kasi madali lang palang kumbaga makidnap, yung sinasabi nilang term na makidnap yung isang dating presidente, how much more tayo na mga ordinaryong mga Pilipino, sir? So, nasa peligro tayo ng ngayong mga panahon na to dahil nga sa mga nangyayari. Pero kaya nandyan yung Supreme Court. Kaya nandyan yung Korte Suprema para protektahan yung mga Pilipino sa pang-aabuso ng gobyerno. Kaya umaasa tayo na sa lalong madaling panahon, magdesisyon na yung Supreme Court para mapauwi na si Pangulong Duterte tapos mapanagot na yung kailangan managot.